ang nakasaad sa official na statement. So napuno na rin ng mensahe ng pakikiramay ang isang Facebook post ng anak ni Haji na si Barney Alejandro. Sabi sa mensahe, heartfelt condolences Barney Alejandro, such a great loss. Ang isa sa comment sa FB post ng anak ni Haji na sinagot naman nito ng thank you. So bago ang kanyang pagpanaw, ibinalita ng partner ni Haji na si Alaina Velasquez na na-diagnose nga ang OPM legend ng stage 4 na colon cancer. So yan po ang mga sunod-sunod na nakakalungkot na mga balita ngayon. Kaya gustuin ko mang back up tayo, sabi ni Krishna. Sabi ni Krishna. Direktor ito. Direktor Lamangan yata. Those people mo, saan pa sasakay? Saan pa sasakay? Mga po ang nag-recruit na ngayon. Diyos ko, baka ako patay. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Wala muna tayong joke, kwentong katatawanan mga kababayan kasi luksa ang Pilipinas, luksa ang buong mundo. Sunod-sunod kasi mga kababayan, as you know, punong-puno ang ating timeline sa social media ng mga balita ng mga namatay na mga kilalang personalities. Ang una niyan, mga kababayan, ang Asia's Queen of Song, si Pilita Corrales. Tapos sinundan mga kababayan ng superstar na si Nora Honor. Ililibing pala ngayon mga kababayan si Nora Honor. Kahapon namatay naman po si Pope Francis, ang Santo Papa. Then, kani-kanina lang, mga kababayan, ang breaking news naman ang pagkamatay ng OPM icon na si Haji Alejandro. So, makikita ninyo, sunod-sunod, ang pagkamatay ng mga known personalities, mga sikat na personality. Kaya naisip ko, sabi ko, I think hindi tama na magjo-joke tayo ngayon. So, set aside muna natin yung ating kwentong katatawanan kasi luksa mga kababayan ang buong Pilipinas, pati ang buong mundo. So malungkot ang buwan ng Abril. April 12 namatay po si Pilita Corrales sa edad na 87. After several days mga kababayan, namatay yung ating superstar, si Miss Nora Honor mga kababayan. So ngayon, sinasagawa ang necrological services. At mamayang 12 noon, ililibing siya sa libingan ng mga bayani. Then si Pope Francis mga kababayan namatay kahapon. Dahil sa sakit, pneumonia, nagpaabot na rin mga kababayan ng pakikirama yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito sabi dito sa balita ng Inquirer, President Ferdinand Marcos Jr. on Monday mourned the passing of the Pope Francis, calling this day a profoundly sad day for Catholics worldwide. Marcos described the Argentine pontiff as a man with profound faith and humility. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, the Philippines joins the Catholic community worldwide in grieving the loss of His Holiness Pope Francis, a man of profound faith and humility. Pope Francis led not only with wisdom but with a heart open to all, especially the poor and the forgotten. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, by example, Pope Francis affectionately known to the Filipinos as Lolo Kiko, taught everyone that to be a good Christian is to extend kindness and care to one another. As we mourn his passing, we honor a life that brought hope and compassion to so many and inspired us to love one another as Christ loved us. Sabi ng ating Pangulong Bongbong. The Vatican said Pope Francis passed away at 7:35 a.m. local time on Monday. He was 88. Pope Francis made a historic visit to the Philippines in 2015 following the catastrophe left by Super Typhoon Yolanda. Siguro, nakita ninyo yon kasi full coverage yung mainstream media nang pumunta rito yung Santo Papa na siguro naalala din ninyo, yun din yung panahon kung saan minura ni Digong
yung Santo Papa kasi nag-cause daw ng traffic sa Manila. O ngayon, ang isa pang personality mga kababayan na namatay ngayon si Haji Alejandro. Ngayon pa lang, breaking news siya mga kababayan. Haji Alejandro pumanaw matapos makipaglaban sa stage 4 na colon cancer. Yan po yung OPM icon na si Haji Alejandro. So sabi dito sa balita ng Bandera News, hindi pa man naililibing ang superstar na si Nora Honor, sumakabilang buhay na rin ang isa pang OPM icon na si Haji Alejandro. Siya ay 70 years old. Kinumpirma ni Girlie Rodis, talent manager ng anak ni Haji na si Rachel Alejandro, ang malungkot na balita hinggil sa pagyao ng veteran singer at tinaguriang original kilabot ng mga kolehiyala. It is with deep sorrow that we announce the passing of our beloved dad and son, Angelito Haji Alejandro, at this time. We kindly ask for privacy as our family grieves this tremendous loss. We appreciate your understanding and support during this difficult time, ang nakasaad sa official na statement. So napuno na rin ng mensahe ng pakikiramay ang isang Facebook post ng anak ni Haji na si Barney Alejandro. Sabi sa mensahe, heartfelt condolences Barney Alejandro, such a great loss. Ang isa sa comment sa FB post ng anak ni Haji na sinagot naman nito ng thank you. So bago ang kanyang pagpanaw, ibinalita ng partner ni Haji na si Alaina Velasquez na na-diagnose nga ang OPM legend ng stage 4 na colon cancer. So yan po ang mga sunod-sunod na nakakalungkot na mga balita ngayon. Kaya gustuin ko magkwento na katatawanan po. Parang mabigat po sa aking kalooban. Kasi ito po na mga personalities na to, naging parte ng ating buhay. Kinalakihan na natin itong mga personalities na namaalam na po sa ngayon. So ito yung video ng pakikiramay ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay superstar Nora Honor doon sa Lamay sa Heritage Park kagabi with First Lady Lisa Marcos. Mula yan po mga kababayan sa video ng Philippine Daily Inquirer. Kasama si Imelda Papin na bumisita, kapwa Bicolana, taga Kamsur. Si J. Ruiz, PCO, Secretary, si Terso Cruz, si Matet, yung anak, adopted child ni Nora Honor. Tapos, siyempre, nandyan si Christopher De Leon para wala dito sa wala dito sa baka nasa nasa likod. Cecilia Rodriguez, mga close friends, mga kababayan ng superstar. O ito si superstar Nora Honor with Michael Jackson noong 1976. Sabi dito po sa balita, the nation is in mourning as we look back on the extraordinary life and legacy of Philippine superstar Nora Honor, a woman whose artistry, voice, and presence defined generations. In the midst of the grief, stories of her iconic moments resurface, including one that transcended borders in time, her unforgettable meeting with the King of Pop, Michael Jackson, in 1976. It was a February to remember. Michael Jackson, then a young global superstar, arrived in the Philippines with the Jackson 5 for a concert tour that electrified fans across the country. Among the few honored to meet
the pop sensation was none other than Nora Honor, already hailed as the nation's greatest performer. Their brief encounter was more than just a meeting of celebrities. It was a powerful symbol of Filipino talent being recognized alongside the world's best, a superstar from the Philippines and a king from the West, sharing a moment in time that fans still talk about nearly 5 decades later. As the Filipino people grieve, we also celebrate the depth and brilliance of Nora Honor's legacy. Her light, like Michael Jackson's, remains eternal, shining in every song sung, every film remembered, and every dream she inspired. So mababasa natin po ang mga kwento ng ating superstar, mga pelikula niya, mga kanta niya, sabay-sabay na naglilitawan ngayon sa social media, abang ang buong Pilipinas ay nasa pagluksa. So makikita ninyo kung gaano kasikat ang ating superstar na si Nora Honor. Ang kanyang pagpanaw, mga kababayan, binalita sa buong mundo ng mga malalaking news organizations tulad po ng CNN. CNN, Nora Honor, one of Philippine cinema's biggest stars, dies at 71. Yan ang report ng CNN. Sa USA Today, Nora Honor, most awarded actress in Filipino cinema, dies at 71, touched generations. Sa report ng BBC News, famed Philippine film star Nora Honor dies at 71. Sa The Straits Times, sabi diyan, Nora Honor, considered the Philippines' greatest actress, dies age 71. Sa NBC News, sabi diyan, Nora Honor, one of the Philippines' biggest stars, dies at 71. Sa Los Angeles Times, Nora Honor, veteran performer who was beloved in the Philippines, dies at 71. So, yan mga kababayan, patunay ng talagang kasikatan ng ating superstar, the only superstar, Nora Honor. Kaya sabi dito sa report ng Philippine Star, the passing of Filipino screen legend and national artist for film and broadcast Nora Honor has reached international audiences, with global news outlets reporting on her death and legacy. So nakaka-proud mga kababayan, nakaka-proud pero nakakalungkot ang nangyari sa ating only superstar at aming kababayan na si Nora Honor. Si Nora Honor, personal po akong nayakap nang pumunta siya dito sa amin at ma-interview natin siya sa radyo nung nasa mainstream media pa tayo 9 years ago. Yan po ang memorable picture namin ni Miss Nora Honor nang pumunta siya rito sa Legazpi City noon para i-promote yung isang party list group. Ito ang patunay na very humble siya po at very approachable, napakabait niya po. Galing pa lang siyang Amerika noon. Hindi na siya makakanta kasi in-interview ko kung sana masampulan kami, maawitan na kami mga kababayan sa radyo. Sabi ni Miss Nora Honor, hindi na niya, masyadong paos na niya ako. Hindi ko kaya magkanta. Sumablay yung operasyon niya mga kababayan sa kanyang lalamunan. Yun ang nangyari sa kanya. So ito yung pamilya ni Nora Honor mga kababayan, ang kanyang asawa na si Christopher De Leon, pero nagkahiwalay sila, nagkaanak sila. Only son, Ian De Leon. Biological son, Nora Honor and Christopher De Leon, si Ian De Leon. Ito pala, nabasa ko, si Christopher De Leon is German Jewish pala to, ng lahi niya. Tapos ito si Mate, adopted child. Si Lot De Leon, ganon din. Itong dalawang babae na adopted child niya, si Matet tapos si Lotlot ang kilala natin. Pero itong dalawa na adopted child, mayroon pa pala si Kenneth De Leon, hindi natin masyado kilala. Tapos si Kiko De Leon. So, 4 na mga adopted children, mga kababayan, ni Nora Honor. At isang biological son, si Ian De Leon. Napakagandang Pilipina, mga kababayan, si Nora Honor. Bicolana, Pilipina, at napakagaling na artista and singer. Itong patunay mga kababayan ng kanyang galing, walang kapantay na galing. Veteran actress and Philippine cinema icon Nora Honor continues to stand as a towering figure, sabi rito sa balita, in the entertainment industry with an exceptional record of accolades that reflect both her talent and enduring impact on Filipino film. Throughout her illustrious career, Honor has garnered numerous acting awards from the country's most prestigious award-giving bodies. 7 Gawad Orian Best Actress Awards from 21 nominations. 5 FAMAS Best Actress Awards out of 17 nominations. 8 MMFF Best Actress Awards from 16
nominations. 4 Luna Awards for Best Actress out of 13 nominations. 5 Young Critics Circle Best Actress wins from 13 nominations. These honors not only underline her versatility in excellence in performance but also her powerful connection with critics, peers, and audiences alike. With decades of memorable roles and groundbreaking portrayals, Honor's body of work continues to inspire new generations of actors and filmmakers. Her legacy remains not just in the trophies she has earned, but in the stories she has brought to life and the standard of artistry she has set in Philippine cinema. Napakagaling mga kababayan na aktres. Talagang superstar po siya. Ito yung mga fans niya, mga matatanda na rin. Sabi rito sa report ng ABS-CBN, look, fans of national artist Nora Aunor flock to the Metropolitan Theater for one last glimpse of the superstar. Ito yung kanina, sabi rito sa report ng Inquirer, preparations are underway as the cortege of national artist Nora Aunor is expected to depart Heritage Park in Taguig City kaninang 7 o'clock. Necrological rites will be held at the Metropolitan Theater in Manila at 8:30 a.m. So, nangyayari na siya ngayon. Ito siya mga kababayan. Back up tayo, sabi ni Ishma. Ako, sabi ni Ishma, papayog lapit sa Direktor ito. Direktor Lamangan yata. Take those people home. Saan ko sasakay? Saan ko sasakay? Mga ako ang nag-recruit sa mga yan. Diyos ko, baka ako patayin dito ng mga yan. Nagsasakay sa storm. Ay, umuwi na si Berna. Tinulungan ko ni Ate Beth. Tama, si Director Joy Lamangan. Pinakilala kung gano'ng kadakilang actress si Ate Guy. Uulitin ko ito, nasabi ko na ito. May isang eksena, sabi, Joel, yung crap mo, arrange mo na. Isang mahabang libing ng 5 taong. So, lahat ng taong nasa kabaong, naando na, umiiyak na sila. Guy, pagdating dito, bumuhit, pagdating dito, mo, iiyak ka, tutulo ang luha sa kaliwang mata mo. Sus ko, paano yun? Hindi pwede take 2 kasi gabi na. Ready? Yung mga tao ko, ready na kayo, iyak na kayo. Sabi ko sa mga tao, iyakan na sila. Iyak na. Lumalakad na ang crane, bubaba na ang crane. Pagbaba ng crane doon sa guhit, nandun sa Ate Guy, pagdating doon, lumuha siya sa kaliwa nga. Doon ako naging Noranyan. Napakahusay. Napakahusay ni Ate Guy. Marami pa kaming pinagsamahan. Nakita ko kung gaano niya kamahal ang isang ordinaryong tao. Nakita ko kung paano niya inaatake ang isang karakter. Kung paano siya nagpe-prepare. Tinanong ko, di kayo paano ba natin ka nagpe-prepare? Isinasa loob ko, inalalagay ko sa damdamin ko, yung lahat ng ginagawa ko, yung pakikipag-ugnayan ko, isinasa puso ko. Kaya nagagawa ko, sabi niya. Wap, sabi ko, parang Stanislavski din yan, ginagawa mo, Ate Guy. Sino yun? Sabi niya. Hindi ko maipapaliwanag kasi mahaba, sabi ko sa kanya. Pero tama yung ginagawa. Sabi ko, Ate Guy, bakit masyadong malapit ka sa mga tao? Kasi galing din ako sa ganyan eh. Naging gasing hirap din nila ako. At alam ko kung paano sila. Alam ko kung bakit nandiyan sila para kumita lang naman. Kaya malapit ako sa kanila. Maraming pagkakataon na nakita ko ang kadakilaan niya. Nung matanda na, may edad na siya, ginagawa ko yung Nora Aunor, Star Drama Presents Nora. Nagsushoot kami sa isang squatter. Matanda na siya. May sumigaw, Nora, laos ka na! Sabi, Diyos ko, nagulat ako. Nagalit yung kasama ni Ate Guy. Pinigil ni Ate Guy, wag ako bahala. Pumunta siya doon sa squatter area. Tinanong niya kung sino nagsalita. Isang lalaking medyo lasing nagsalita. Kaya niya, ba't ginawa yun, sabi ni Nora? Kasi gusto na kita makita, kasi gusto ko na makausap, hindi kita makamayan, gusto ko ng kamayan, kaya ako tumigaw. Tapos umiyak at niyakap siya. Yun lang pala ang gusto. At natuloy ang aming taping dahil doon. Maraming pagkakataon pa.
Ulitin ko, sa sidhi, nakakita siya na isang mamang masyadong malungkot na isalalim ng mangga. Nilapitan niya, direct si Papay, sabi niya. Sino? Si Papay the Sailor Man? Hindi, tatay ko, Papay ang tawag namin sa mga tatay. Lumapit siya. Sabi niya sa matanda, Tay, bakit ka malungkot? Sabi ng matanda, kasi namatay ang kalabaw ko, wala na akong kalabaw, wala na akong gagamitin pang sasaka. Tumahimik sandali sa atigay. Tumingin sa akin. Sabi niya, magkano po ba ang isang kalabaw? Sabi ng matanda, 15,000 po. 15,000 po, sabi. Tinawag niya isang assistant niya, kumuha ng 15,000, binigay doon sa matanda. Ayan na po, bumili na po kayo ng kalabaw. Umiyak yung matanda, lumuha, nagpasalamat, kinuha ang kamay niya at hinalikan ang kamay niya at umalis na. Marami siyang ginagawang kabutihan na hindi nalalaman ng maraming tao. Pero si Guy ay tao. Meron din silang mga pagkukulang. Meron din siyang kahinaan. Diyos ko, ang dami namin pag-aaway na nangyari. Una, Diyos ko, tatawag kaya, mag-usap kami, o bukas may shooting ha, alas 6 ang shoot, ang call, pwede kang dumating na alas 7, sasabihin niya, opo direct. Pagdating sa set, Diyos ko, alas 12 na wala pa siya. Kakausapin ko, bakit gano'n at Tigay, late na late ka? Kasi marami akong problema, hindi pwede gano'n, naghihintay maraming tao. Isang beses ganun din. Bakit may kahapon pa? Shoot. Usap. At Tigay, bukas sa big scene, rally ang scene. Dapat naaduk ka, maaga. Dadating ako direct. Dumating kami lahat, nakaabang na kami. Alas 9 na hindi pa dumadating, tinawagan ko, Hoy, Ate Guy, ba't wala ka pa? Diyos ka, mag-umpisa na, hindi kami makapag-umpisa. Hindi ako makalakad. Hindi totoo yan, Diyos ko. 1.5 million itong cost ng ito, idadagdag sa iyo, ikaw magbabayad pag hindi ka dumating. In 30 minutes, andun siya. Meron din mga kahinaan si Ate Guy. Siya ay isang taong damdamin. Mahal natin si Ate Guy. Sa isang eksena na ako artista at siya ang artista din, ako yung pare, nagkukumpisal sa akin at umiiyak na hindi niya masabi ang kasalanan niya. Sabi ko, Ate Guy, paano yan? Sige, nandun na kami. Action! Sabi ng director, nakaganyan tenga ko doon sa ano. Wala sinasabi kasi nga pipis siya. Cut, sabi ng director. Very good. Bakit very good? Wala naman akong narinig. Kasi hindi niya masabi ang kanyang kasalanan. Napakahusay na Ate Guy. At tumutulong siya sa isang pagkakataon, tinanong ko siya, Ate Guy, naku, nakaka-take 5 na tayo. Pwede ba kausapin mo yung co-actor mo? O ano, hindi pwede direct. Iba ang karanasan niya sa karanasan ko. Iba ang pagtingin niya sa problemang yan. Ang kailangan lang natin gawin, ilinaw sa kanya ang sitwasyon para magawa niya ng tama ang hinihingi mo. Ang ginawa ko, nililaw ko, ganito, hanggang nagawa nga. Naniniwala si Ate Guy sa kakayahan ng bawat isa. Naniniwala si Ate Guy na makakaya ng isang tao ang isang bagay kung malinaw sa kanya ang patutunguhan at kung paano ito gagawin. Sa usapang politika, naku, pabago-bago si Ate Guy. Pabago-bago. Pero isa lamang ang consistent sa kanya. Ang tumpakan ng pagmamahal sa mga nasa laylayan ng lipunan. Ang katumpakan ng pagmamahal at pag-aalala sa mga nasa laylayan ng lipunan. Pag mayroon akong pelikulang gagawin at sasabihin ko sa kanya, sasabihin niya muna sa akin, ano ba ang gusto nating sabihin din sa pelikulang yan? Ano ba ang gusto nating linawin para sa manonood sa pelikulang yan?
Sasabihin niya, ako bilang artista, pelikulang yan, ako ang magiging instrumento ng paglilinaw ng nais nating sabihin at iparating sa mga manonood. Lahat ng pelikula yung ginawa ko ay may gustong sabihin na siya sasabi bilang actress sa manonood. Nililinaw niya ang politika ng pelikula. Kakalungkot. Ang politikang kaugnay sa kagandahan at kabutihan ng masang Pilipino. Yun ang politika ni Ate Guy. Maraming pagkakataon na si Ate Guy ay hindi naiintindihan ng maraming tao. Bago siya naging national artist, marami siyang pinagdaanan. Hindi importante sa kanya ang kayamanan o pera. Kung Diyos ang pera, siya na ang pinakamayamang artista sa buong Pilipinas. Pero hindi. Ang pera sa kanya, dapat ni Diyos. Ito'y pinamimigay niya sa mga kinakailangan. Witness ako, ko po, ilang libong preso ang pinapila niya at binigyan pera at nagkahit sa akin ng warden. Direk, baka tumakas sa mga yan. Sabi sa akin. Sa kanurang ko, tama na yun, baka tumakas. Sinabihan ko sila, hindi siya tatakas. Wala nga tumakas. Ganon ka-importante ang tao sa kanya. Sa mga crew, pagkatapos ng isang shooting, may pera, may parapol, may party after the shoot. Si Ate Guy ang nag-organize noon. May parapol. At ang mga premyo, magaganda. Washing machine, dryer, pera, marami. At may pasimple pa ako ito. Sa'yo, para sa'yo. Huwag mo muna sabihin sa iba. O ito, ganyan. May bigay-bigay pa ng gano'n. Naging best actress siya. Kauna-una ang artistang Pilipino na naging best actress sa isang A-list festival sa Cairo. Sabi niya sa akin, Direk, halika sumama ka. Ay, mayroong shooting, hindi ako makakapunta. Sayang naman, hindi mo makikita ang termo ko. Sabi niya. Nung napalabas sa TV, sa news, nakita ko, maganda naman ang termo. Dumating siya dito. Sabi ko, sayang, hindi nabigay sa akin ng trophy. Hindi, ibibigay ko sa iyo yung merong malaking ganoon, binigay sa akin ng best picture ang siya. Nagustuhan siya ng mga tao. Ganoon din sa Malaysia. Nanalo siyang best actress sa Malaysia. Marami pa siyang mga award, pero hindi ito naging dahilan upang malayo siya sa ordinaryong tao, upang malayo siya sa mga kasamahan niya sa trabaho. Hindi ito naging hadlang. Hindi tumaas ang kanyang ere. Siya pa rin si Nora Honor na nasa lupa. Siya pa rin si Nora Honor na hinangaan ng lahat ng tao. Sabi nga niya, kay Mala, Elsa, nung kausap niya yung documentarist na isa-isang Kimanikan, magiging kalansay na tayong lahat. Pero ang sining na ating ginawa ay mabubuhay ng matagal sa habang panahon. Yun si Ate Guy. So napakadakilang nilalang mga kababayan na may gininto ang puso itong si Ate Guy, Miss Nora Honor, our only superstar. Ngayon, i-share ko ito sa inyo na naging eulogy ni Miss Celia Rodriguez. Ayan po. As shared by Eric Cabahog. Sabi dyan, in her emotional and tearful eulogy for Nora, Celia Rodriguez broke her promise to her good friend. She told people about the superstar's generosity. Very generous person mga kababayan si Ate Guy. Tulad ng kinikwento ni Direk Joel Lamangan. Ganon din yung kwento. Pagbigay po talaga. Itong si Ate Guy, sabi ni Celia, actress
Miss Celia Rodriguez. She cited many instances but one occasion made a particular deep lasting mark. It was when Nora gathered a big group of local entertainment press at the height of the pandemic. Yung COVID, when everything had been shattered for months, leaving many in the industry without any source of income. She gave them cash to help tide them over for some time. When Celia heard about this, she asked Nora why she did it, knowing well that she was not exactly swimming in cash and projects were scarce too. Nora said she cannot help the people help her career in their time of desperate need. Hindi ko niya pwedeng hindi tulungan yung mga taong tumulong sa akin. Kahit na ako anya, hindi na tulad ng dati na maraming pera. Pero tumulong pa rin siya, mga kababayan, sabi ni Celia Rodriguez. Sabi diyan, as for herself, this was what Nora said. Handaan niya ako na bumalik sa Iriga at magtinda uli ng tubig. Ganon, mga kababayan, napakabuti ng puso ni Miss Nora Honor. Hanggat kaya niyang tumulong kasi pandemic po eh. Wala man siyang mga projects kasi pandemic nga eh. Pero yung konti niya na natitira sa kanya, itinulong pa rin niya, mga kababayan, doon sa mga tao na nangangailangan. Yan ang sabi ni Celia Rodriguez. Kakaiba niya itong si Miss Nora Honor. Galing kasi po sa hirap itong si Nora Honor, mga kababayan. Nagtitinda lang ng tubig. Nang madiskubre, mga kababayan, yung kanyang napakagandang boses dahil sa pagsali-sali sa singing contest sa Camarines Sur hanggang sa makarating sa Maynila. Balikan natin si Joel Amangan. Isa siya sa pinaka-importanting tao sa akin. Dahil sa kanya, nabuo ang paniniwala. So yan po, mga kababayan, yung necrological services na ginagawa para kay superstar Nora Honor. And maya-maya, 12 noon, ililibing po siya sa libingan ng mga bayani bilang isang national artist po. So ito yung pinalabas ng schedule ng Cultural Center of the Philippines. Necrological Tribute for Nora Honor, National Artist for Film and Broadcast Arts. So, tribute program, then mamaya, state funeral po, libingan ng mga bayani. Naka-livestream po siya sa NCAA, NCCP, Facebook pages. So, maraming salamat, Miss Nora Honor, and condolences to the family. Sabi ko nga, kahit hindi natin personal na kilala yung kanyang pamilya, tayo po ay taos-pusong nagpapaabot ng pakikiramay sa inyo pong pagdadalamhati. And rest and peace, Miss Nora Honor. Mahal na mahal ka ng lahat ng mamamayang Filipino. Maraming salamat sa iyong contribution sa ating sining. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.